Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan bakit nanahimik itong si Vice President Sara Duterte sa pagkakasangkot ng kanyang kapatid at ng kanyang asawa noon sa ipinagbabawal na bato or sa shipment ng ipinagbabawal na bato. At dito mapapag-usapan din po natin yung kontrobersiya na tanong ni Ricky Sandoval mga kababayan dito po kay Sir Dionisio Santiago mga kababayan about po dun sa issue ng Alabang Boys. Alam ko pamilyar po kayong lahat mga kababayan patungkol po doon at alam din naman po natin na ang Malabon mga kababayan ay ayaw po nila talaga sa ipinagbabawal na bato at malinis po mga kababayan di umano ang Malabon. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito pag-usapan natin, etong nakita po nating balita galing po sa ABS-CBN. Di ba sinasabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ito daw pong si Sara Duterte ang lumalaban at ang ipinaglalaban daw po nito yung mga hindi po nila nagugustuhan na gawain daw po na hindi maganda sa ating gobyerno. And then, yung kampo nila inakusahan ang presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Pero sa katotohanan talaga mga kababayan, kung babalikan lamang po natin ang katotohanan at pagbabasihan po natin yung mga ebidensyang naglalabasan, sino ba talaga ang related mga kababayan sa ipinagbabawal na bato? Sino ba talaga ang nanahimik para hindi mapag-usapan at para mapagtakpan itong pagkakasangkot ng kanyang kapatid at ng kanyang asawa sa shipment ng ipinagbabawal na bato? So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, basahin po natin itong nakita nating balita galing po dito sa ABS-CBN. Sabi dito mga kababayan, Representative Paulo Duterte, BP Sara's husband, file doon, face wraps over 6.4 billion ipinagbabawal na bato shipment. So sabi pa dito mga kababayan, basahin po natin Davao City Representative Paulo Duterte, former Bureau of Custom Commissioner Nicanor Faeldon, as well as Manasseh Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte, are facing a complaint in connection with the seizure of 6.4 billion na ipinagbabawal na bato in 2017. Sabi pa dito mga kababayan, in the complaint affidavit filed by former Senator Antonio Trillanes before the Department of Justice, DOJ, the trio and 7 others were accused of committing conspiracy in the smuggling of 600 kilos of ipinagbabawal na bato. So ngayon, ang tanong natin, kung talagang para sa mamamayang Pilipino, etong si Sara Duterte, kung talagang mahal nila ang Pilipinas, bakit tahimik sa isyong ito ang ating Vice Presidente? Sa dami na nagtatanong nito mga kababayan at napakaingay po ng usapin na ito. Kasi kung matatandaan nyo, kahit itong si Taguba, idinawit po ang kapatid nitong si Sara Duterte mga kababayan. At kahit itong si Jimmy Guban, binanggit din yung kaugnayan ni Mans Carpio, kanyang asawa ni Vice President Sara Duterte, at na itong si Paulo Duterte, na di umano ay sangkot mga kababayan sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. Kung talagang para sa katotohanan, etong si Vice President Sara Duterte, di sana mga kababayan, siya na ang unang nagpapanagot sa kanyang kapatid at sa kanyang asawa at doon pa sa mga kaalyado ng kanyang tatay na di umano, sangkot po dito. Pero kung tutusin mga kababayan, di ba pagka tinatanong siya at ini-interview po siya, ang lagi po niyang sagot sa mga kababayan natin Pilipino, sila na lang ang tanungin nyo. Sila makakasagot niyan, hindi po ako. Dapat kung tutusin mga kababayan, since asawa po siya ni Mans Carpio, dapat isa po siya sa nagdidepensa at nagtatanggol sa kanyang asawa. Pero ang problema kasi mga kababayan, tahimik lang si Vice President Sara Duterte sa mga issue pong ito. Samantalang yung mga taga-suporta niya nagpapakalat na ang presidente ay related sa ipinagbabawal na bato. Kahit ang related naman talaga yung kanyang kapatid di umano at saka yung kanyang asawa. So ngayon, sa kanyang pananahimik na yan mga kababayan, parang pinatunayan na din niya na kinukonsinti po niya yung ginagawa ng kanyang asawa at ng kanyang kapatid. So yan ba yung para sa katotohanan mga kababayan? Yan ba yung lumalaban para sa katarungan at ipinagtatanggol ang mamamayang Pilipino sa mga nangyayaring hindi maganda sa gobyerno? Mismong yung katanungan nga ng mamamayang Pilipino, iniisnab po niya. Di ba mga kababayan? So ngayon, punta naman po tayo dito po sa isang issue ng takipan. Kasi dito mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo,
kung hindi nagkokomento or tahimik si Vice President Sara Duterte at umiiwas siya sa mga katanungan about po dyan, ibig sabihin, isa lang yung maliwanag dyan mga kababayan. Kinukonsinti niya yung ginagawa di umano ng kanyang asawa. Kasi kung sa ibang asawa ipagtatanggol pa yung kanyang asawa at pasisinungalingan, itong mga ganitong klase ng accusation. So ngayon, punta naman po tayo dito po sa isang issue na nakita natin, itong post po ni Ellen Tordesillas. So ngayon, kung titingnan po ninyo, may title yan na The Right Connection. Nung January 11, 2009. Ito, naging mainit na usapin po ito kasi ito ay konektado doon po sa Alabang Boys at yung pakiusap ni Ricky Sandoval dito po kay Sir Dionisio Santiago. Alam naman po natin mga kababayan na isa sa magaling na pulis mga kababayan itong si Sir Dionisio Santiago. So ngayon kung titingnan ninyo mga kababayan, ito kasi ito ay mainit na usapin to ngayon at ito po ay nagba-viral. Etong tanong ni Ricky Sandoval noon kay PIDEA Director Dionisio Santiago matapos mahuli nito ang tinaguriang Alabang Boys na mga tulak di umano ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, ang tanong daw nitong si Ricky Sandoval mga kababayan, pare anong balita? May magagawa pa ba? Bakit ganyan yung tanong nitong si Ricky Sandoval dito po mga kababayan kay dating PIDEA Director Dionisio Santiago? So talakayin natin. Since may article naman tayo na pinagkunan mga kababayan, eto napakahaba pa nga at ang sumulat niyan ay si Ellen Tordesillas. Pag-usapan po natin yan, inilipat ko na lamang po dito. So ngayon sabi po dyan, The Right Connection, published by Ellen on January 11, 2009. Ilang pangalan na lumabas bilang koneksyon sa tinapik ng mga magulang ni Richard Brodet, isa sa mga sospek sa bypass ng ipinagbabawal na bato sa Ayala, Alabang noong Setyembre 2008 para palayain siya at ang kanyang dalawang kaibigan na sina George Joseph at Joseph Texon. So ngayon mga kababayan, bakit ba nasangkot ang pangalan dyan ni Ricky Sandoval? Isa po kasi siya mga kababayan sa di umano umaareglo nitong mga nahuling ito. Alam naman po natin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, ang Malabon ayaw po nila sa ipinagbabawal na bato. Ayaw po nila talaga sa ipinagbabawal na bato. Ang tanong kasi dito mga kababayan, bakit inaareglo di umano ni Ricky Sandoval kay Sir Dionisio Santiago yung mga nahuli na tinaguriang Alabang Boys? Diba? So sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency na ang lobbying ay puno ng multimilyong pesong alok. Ibig sabihin, may malaking bayad doon po sa mga makakapagtanggol at makakaareglo nitong tinagurian na Alabang Boys na nagbibenta ng ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, hindi mahalaga kung ang isa ay nasa loob o wala sa gobyerno, basta handa siyang sabihin ang salitang tulad ni dating nabotas Representative Ricky Sandoval. Ito daw mga kababayan, ang golf na di umano'y isang laro na mga mararangal na lalaki ay nagbibigay ng mahalagang link sa kasuklam-suklam na gawaing ito na higit na sumisira sa pananampalataya ng mga tao sa sistema ng hustisya. Sinabi ni PIDEA Director General Dionisio Santiago na si Sandoval, bukod sa pagiging townmate, ay isang golfing buddy. Sinabi naman ni Sandoval na sa pamamagitan ng golf ay nakilala niya si Butch Brodet, ang ama ni Richard. So si Butch Brodet po mga kababayan ay ama nung isa sa tinagurian na Alabang Boys na nagtitinda ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, ito daw yung sabi ni Santiago. Santiago said, a few months back, Sandoval called him up and asked, pare anong balita? May magagawa pa ba? Ibig sabihin, siguro ang tinatanong dito kung may magagawa pa dun sa Alabang Boys. Kung ito ba ay mapapalabas pa, maaareglo pa, maaareglo ba, ano ba ang kailangan para mapalabas etong mga ito. Siguro mga kababayan, yan po yung tinatanong dyan. Di umano, tayo binabasa lang natin itong article ha, at ipinapaliwanag lamang po natin sa mamamayang Pilipino kasi ito po ay nagiging mainit na usapin ngayon. So sabi pa dito, ito daw yung naging sagot ni Santiago, ni Sir Dionisio Santiago. Sinabi ni Santiago
na sinabi niya kay Sandoval na ang kaso ay nasa DOJ at sa makatuwid ay wala na sa kanya mga kamay. Kaya naman sa DOJ ang sunod na tinutukan ng mga brodet ang kanilang lobbying. Ang isa pang kapatid na brodet na si Philip ay nag-active din ng mga koneksyon upang palayain si Richard at ang kanya mga kaibigan. Si Philip ang isang kinatawan ng gobyerno sa anomalyang Philippine Communication Satellite Corporation ay tumawag kay Justice Undersecretary Ricardo Blancaflor para humingi ng tulong sa PIDEA para sa pagpapalaya ng kanyang pamangkin bago ang Pasko. Yan po yung sabi mga kababayan. Ibig sabihin, eto pong si Philip ay kapatid nung ama nitong si Richard. Nasangkot mga kababayan doon po sa Alabang Boys or isa sa Alabang Boys. Ano po? So ngayon sabi pa dito, noong panahong iyon, ang koneksyon ng mga brodet ay tila nagtrabaho sa DOJ dahil may inilabas na resolusyon na nagdidismiss sa kaso laban sa tatlo. Ang resolusyon na nagsasaad din na dapat palayain sina Brodet, Joseph at Texon ay inihanda ni na State Prosecutor John Rizado, State Senior Prosecutor Philip Quimpo at Chief State Prosecutor Jovencito Zonio. Yan po yung pagkakasabi dyan. So ibig sabihin, yung koneksyon nito mga brodet ay nagtrabaho, nagkaroon ng resulta. Bakit? Dahil yung kaso ay dismiss mga kababayan, yung kaso ng tatlong Alabang Boys na nahuli. Ibig sabihin na areglo, nalakad. Ito po yung isang patunay na talagang yung katarungan mga kababayan dito sa ating bansa ay mahirap pumakamtan. Kung ikaw ay mahirap, talagang mahihirapan ka na malampasan yung mga kaso mo. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ng tatlong prosecutors noong nakaraan ang desisyon kung palayain ang akusado o hindi bago ang pagsasampa ng mga kaso ay ginawa lamang sa antas ng punong taga-usig ng Estado sa kabila ng Memorandum Circular 46 na nangangailangan ng pag-aproba ng kalihim ng hustisya sa mga kaso na may kinalaman sa iligal na ipinagbabawal na bato at iba pang krimen na may parusang pagkakakulong ng higit sa 5 taon. Naalala ng abogado ng PIDEA na si Alvaro Lazaro ang sumunod na pag-uusap kay Rizado noong Disyembre 19 nang ipaalam sa kanya ang tungkol sa resolusyong nag-uutos na palayain ng tatlong sospek. Ito yung sabi ni Lazaro mga kababayan. Bakit nagkabaligtaran? Sabi mo i-file na ang complaint. Sumagot naman daw itong si Rizado, delikado, huwag tayo sa telepono mag-usap. Lazaro, bakit? Sumagot itong si Rizado. Sabi dito, kasi si Chief Prosecutor Zonio ang pumirma. So sabi pa dito mga kababayan, si Blancaflor na kilala bilang tauhan ni Executive Secretary Eduardo Ermita sa DOJ. Dating siya ay Defense Undersecretary ang namamahala sa anti-terrorism at mga usapin sa karapatang pantao. Hindi saklaw ng kanyang trabaho ang iligal na ipinagbabawal na bato. Ngunit nang tawagan siya ni Philip tungkol sa pagpapalaya sa kanyang pamangkin na sangkot sa ipinagbabawal na bato or isa dun sa Alabang Boys mga kababayan, hindi siya nagdalawang isip na kausapin si Major Ferdinand Marcelino, pinuno ng Special Enforcement Service ng ahensya. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni ng ahensya, sinabi ni Blancaflor na sinabi sa kanya ng Marine Officer na may detalye sa PIDEA na hindi nila ilalabas ang tatlo hanggat hindi napagtibay ng Justice Secretary ang resolusyon na nakasaad sa DOJ Memorandum 46. Sinabi niya na ipinaabot niya ang sagot ni Marcelino kay Philip mga kababayan. Ibig sabihin, hindi pa gaanong naaareglo hanggat hindi pinagtitibay ng Justice Secretary ang resolusyon mga kababayan na Memorandum 46 na nagsasaad na palayain eto pong tatlong ito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So sabi pa dito mga kababayan, sa kabila ng pag-uusap na iyon ni Marcelino, muling nag-message si Real Service si Blancaflor para sa abogado ng mga sospek na si Felisberto Birano Jr. na kanyang fraternity brother sa Ateneo. Si Birano ay isa ring profesor ng batas ng state prosecutor na si John Rizado. Pinayagan ni Blancaflor ang kanyang kalihim na dalhin sa opisina ni Gonzales ang release order na inihanda ni Birano sa letterhead ng DOJ. Ang karumal-dumal na drama ng kawalang katarungan sa sambayanang Pilipino ay patuloy rin sa paglalahad at matitiyak tayong may mga bagong pangalan na maririnig sa mga susunod na araw. Yan po yung pagkakasabi dito sa sulat
or sa article na ginawa nitong si Ellen, mga kababayan. Kung sinubukan ni Philip A. Brodet na itapang isang taong halos hindi niya kilala tulad ni Blanca Flor, magugulat ako kung hindi siya subukang humingi ng tulong sa mga dati niyang kasamahang direktor ng Philcomsat tulad ni Benito Araneta, pinsan at madalas nakasama sa paglalakbay ni Mike Arroyo. Yan po yung pagkakasabi dyan. Biruin nyo, mga kababayan, gaano katindi ito? Etong ganitong klase ng galawan na kung saan kaya pala ito nagba-viral, mga kababayan. Etong tanong ni Ricky Sandoval noon kay PIDEA Director Juniso Santiago matapos mahuli etong tinaguriang Alabang Boys na mga tulak di umano ng ipinagbabawal na bato ay dahil pala ganito yung sistema noong mga panahon na yon, na kung saan yung tatlong kriminal, mga kababayan, na nahuli na di umano ay related sa ipinagbabawal na bato ay pilit inaayos nitong si Ricky Sandoval. Ibig sabihin, paano niya inaayos, mga kababayan? Tinatawagan niya di umano etong si PIDEA Director Junice Santiago kung may magagawa pa ba, kung may solusyon pa ba na makukuha para mapalaya etong tinagurian Alabang Boys. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, binasa lang natin etong article na isinulat ni Ellen Tordesillas na may pamagat na The Right Connection. Isinulat niya ito noong January 11, 2009. Mga kababayan, na kung saan may nakakatawang tanong dito, etong si Ricky Sandoval, dito po kay ex-PIDEA Director Juniso Santiago, na kung may magagawa pa ba para mailabas, mga kababayan, etong tinagurian na Alabang Boys. Alam naman po natin na ang Malabon, galit po, mga kababayan, sa ipinagbabawal na bato. Kaya nakakapagtaka naman na eto pong si dating representative Ricky Sandoval, mga kababayan, inaareglo, di umano, hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din sinasabing hindi. Dahil ang pinagbabasihan natin ay ito pong article, mga kababayan, na ito na isinulat ni Ellen Tordesillas na di umano ay inaareglo ito pong Alabang Boys na sangkot sa ipinagbabawal na bato. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo at ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang opinion ninyo hingil po, mga kababayan, sa pananahimik ni Sara Duterte sa pagkakasangkot ng kanyang kapatid at ng kanyang asawa sa ipinagbabawal na bato shipment noong 2017 na ngayon, mga kababayan, ay muli ulit nabubuhay dahil nga ang ginagawa ng kanyang mga taga-suporta kung ano-ano na mga aligasyon ng ibinabato sa presidente na gumagamit daw ng ipinagbabawal na bato. Pero kalauna naman pala, mga kababayan, yun naman palang kanyang asawa at kapatid ang sangkot sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. So comment below na lamang din po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa nakakatabang tanong di umano ni Ricky Sandoval dito kay ex-PIDEA Director Juniso Santiago, mga kababayan, na kung saan may quote-in-quote na pare, anong balita? May magagawa pa ba? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan, mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Thank you po. Maraming salamat po ulit.